Magpe-play na naman tayo ng mga video na ating mga re-reactionan. Ako po, meron kasi nga speech na naman si Inday Sara na misconstrue na naman. Oo, laging tinitwist ng mainstream media. May nanonood pa ba sa mainstream media? Oh, may mga nanonood pa ba sa mainstream media? Huwag na kayo nanonood sa mainstream media kasi ang mainstream media, alam mo, mga nagbabalita yan, lalo na pag mga Duterte ang mga nagsasalita sa telebisyon o sa mga speeches, kinukuha lang nila yung gusto nilang kuhanin. Sa isang oras na nagsalita ang mga Duterte, kukunin lang nila doon yung mga masasabi ng mga Duterte out of context, i-ano nila yan. Kaya nagalit ito si Inday Sara dyan sa Abante. Putang ina itong Abante na ito. Alam niyo yung Abante? Ano yan, yung pag-aari yan ni Martin Romualdez, yung putang ina ng Abante na yan. Kaya kung makikita magtanggol yan kay Martin Romualdez yung pahayagan na yan. Putang ina ano niya yan pag-aari niya yan. Hindi nga natin alam, baka mamaya yung mga hindi natin alam, hindi tayo sigurado, baka mamaya yung pera natin, baka pinampapasweldo pa sa mga empleyado niyan. Wag na kayo magtiwala sa mga mainstream media. Meron namang SMNI, merong DZAR, may Net25, hindi ba? Pwede na kayo doon manood. Wag kayong nanonood sa iba dahil pag nanood kayo sa iba, putang ina, ang mga utak ninyo malalason. May pondo galing sa pera ng gobyerno, mga ninakaw yung mga mainstream media na yan. Kaya mag-ingat kayo pag nanonood kayo diyan. Ako nanonood tayo, mga bossing, sa mainstream media kasi yung pagbabalita nila, inaano natin, nire-reactionan natin. Pero hindi tayo nanonood doon at naniniwala tayo doon sa binabalita ng mga ulol na yan. Okay? Oh, kaya ayan. So ayun, meron na naman yung sinabi ni Inday Sara na 5,000. Oh, ano 'yun? Hindi niya sinabi na hindi ibig sabihin ni Inday Sara. May mga kilala siyang assassin, putang ina niyan. At saka alam niyo si Inday Sara magaling talaga siya mang-asar. Ang mga Duterte magaling talaga mang-asar yan. You do not take yung mga sinasabi ng mga Duterte literally. If you take it literally, kung hindi mo kayang wala kang sense of humor ba? O hindi ka marunong mag-read between the lines. So, wag mong word per word yung mga sinasabi nito mga Duterte na to dahil magagaling mang-asar ito. Magaling mang-asar ito. Oo, katulad si Pangulong Duterte, noon sinabi niya, marami na akong pinatay. At marami na akong mga pinatay. Di ba? Galit na galit sila. So umamin ka talaga, marami kang pinatay. Marami na akong pinatay. Kita mo, nagbumula mga bibig nila. Balita kagad dito, balita dyan. Pero tinanong mo ba si Pangulong Duterte, anong pinatay? Marami na akong pinatay. Pwede namang marami na akong pinatay na TV. Marami na akong pinatay na radyo. Marami na akong pinatay na aircon. Marami na akong pinatay na lamok, manok. Hindi ba? Ang dami-dami ibig sabihin nun kasi nga gusto nila pinatay na daga o sabi din gusto nila kung ano yung sinabi, papasamain na nila yun. Ganon sila. Hindi nila alam matatalino yung mga yan O kumbaga mayroong mga clickbait sa YouTube, meron ding yung mga Duterte na yan, ibibait ka rin ng mga yan. Dahil naghahanap lang sila ng maling sasabihin ng tao, ginagamit na nila yung mga pinagsasasabi niya yung mga kwento-kwento niya, ginagamit na nila para kasuhan siya. Ito na naman si Inday Sara. Nandito na naman tayo kay Inday Sara. Sabi ni Inday Sara, meron akong pag ako pinatay ng mga yan, may kinausap na ako. May kinausap na ako para patayin din sila. Sabi ko, wag kang huminto hanggat di sila mamatay. Puta yan. Meron nai-impeach siya si Inday dahil yan, James Bond 007. Salamat ha. Yung Abante na yan, at trust din yan sa 2028. Wala nang yan, mga Abante na yan, putang na yan. Sumikat man lang yung Abante na yan sa kalibugan Yung kanilang Cerex, di ba? Doon lang naman sumikat yung ulol na yan. Wala namang kwenta yung pahayagan na yan. Tabloid man lang yan, hindi naman yan newspaper. Hindi naman yan broadsheet. Yan, tabloid man lang yan. Puros katarantaduhan naman ang laman ng dyaryo na yan. Tapos nag-online sila. Akala naman nila magiging sila ng traction, mga ulol. So ngayon, sabi ni Inday, may kinausap na ako para patayin sila. Karel P1N, salamat sa iyong donasyon. Mapupunta sa kabutihan yung donasyon ninyo, kayo mag-alala. Hindi na pupunta sa droga. Di ba? Sabi nga, may papatay. Ano sinabi ni Inday Sara? Ano ba yung kinausap niya? Yung kinausap niya, hitman. Ang nagsasabi lang naman na may kinausap siya ng hitman, itong prosecution ng mga bobo Yung prosecution ng mga tanga dyan sa Kongreso, silang lang nag-a-assume na may kinausap siyang hitman. Di ba? Understood na yun, hitman gago. Hindi mo ba pwedeng kausapin yung kisame? Hindi mo pwedeng kausapin yung aso? Hindi mo ba pwedeng kausapin yung pusa? Hindi mo pwedeng kausapin yung leon sa Manila Zoo? Hindi mo ba pwedeng kausapin yung halimbawa, hindi ba pwedeng kausapin ang Panginoon na kapag pinatay nila ako, patayin mo rin sila. Wala siyang sinabi doon. Wala siyang sinabi doon na may kinontrata ako. Wala siyang sinabi doon na meron kaming kontrata, papatayin sila. Wala siyang sinabing gano'n. Sinabi niya may kinausap siya. Paano kung kinausap niya yung sarili niya sa salamin? Marim Flores 25. Kung hindi kayo pilosopo, wag niyo masyadong siniseryoso sa mga sinasabi ng mga Duterte pagdating sa mga ganyang mga bagay. Pagdating sa bagay sa Pilipinas, maniwala kayo. Pero pagdating sa mga bagay ng mga ganito, wag kayong masyadong gullible. Ginagamitan ng utak kapag nakinig ka sa mga Duterte. Hindi pwedeng kung ano yung narinig mo, yung interpretasyon mo yun na yun. Parang kanta lang yan ng Eraserheads.
Yung kanta ng Eraserheads, kapag ka pinakinggan mo, binasa mo yung lyrics, may ibig sabihin, pero meron pa siyang second meaning. Ganun yun. Mga tanga. Mga bopol talaga kayo. Ate Ems, Boss D, ang may matabang utak. Matabang. Matabang ha? Ano yan? Hindi maalat, hindi matamis, matabang lang. Grabe naman yung matabang na utak. Mga patola, ang mga mga sobrang gullible nila at sobrang nakafocus sila sa mga Duterte. Kaya sa tuwi na lang kahit naman yung press corps. Oo. 'Di ba? Yung mga oy nabudol X9L. Maraming salamat sa iyo. Ayoko na lang basahin yung yung comment mo. Oh, sa iyo na lang 'yan. Oh, ganyan naman talaga. Kita mo yung mga prosecutor, 'di ba? Para silang mga basansisiw. Hindi pwedeng ganoon. Kailangan magiging kita mo yung mga tawag dito sa Malacanang press corps, 'di ba? O para lang meron silang matanong kay Auntie Claire kasi si Auntie Claire boba man siya, yung impactang si Claire Castro. Grabe, galit na galit si impactang Claire Castro. Alam niyo, panoorin niyo talaga yung panayam namin kay Amy Marcos. Kasi merong impact ang Claire Castro, yung ICC. Meron ba bago PICC? Yung PICC, sabi nila, pangit na impact ang Claire Castro. Gabi naman yung pangit na impact pa. Pero meron man nagsasabi, putangin ng Claire Castro daw yun. Gago kayo, wag kayong ganon. Abante at Billionaires, ang company lang yata yan, oo. Ang may-ari niyan, Rason. Ang may-ari niyan, Rason. Pero, alam natin, business partner niyan. Oo, mga din, mga romance. Sila din yan. Kunyari, nag-aaway-aaway lang yung mga yan, pero sila lang din yan. Oh, so yung mga dahil bobo yan si Claire Castro, tinitrigger siya ng mga media. Alam ng media kung paano siya pabulain ng bibig niya. Tatanungin siya ng media patungkol sa statement ni Inday Sara. Insecure si Impacta eh. Kay Inday Sara. Insecure siya kay Inday Sara kasi si Inday Sara, ang ganda-ganda siya. Puro filter sa kanyang vlog. Pag tiningnan mo sa personal, mukhang bulldog. Oo, lawlaw yung pisngi. Utang ina niyan. Kaya ingit na ingit sila kay Inday Sara. Tapos si Inday Sara, mahal ng mga Pilipino. Tapos sila, maraming nanonood sa mga vlog nila pero pinapakyo sila. 'Di ba? So inuuto siya, tama. Inuuto siya nung mga reporter diyan sa Malacanang press corps. Tapos siya, lagi siyang galit. Lagi siyang gigil. Alam niyo, kapag ikaw ang spokesperson, mga bossing, pag ikaw ang spokesperson, kailangan kalmado ka. Kailangan hindi ka apektado sa mga balita. Kailangan kontrolado mo yung sitwasyon. Tatanungin ka ng media, syempre ang media, chismosa yung mga yan eh. Siyempre, tatanungin ka niya ng mga condescending na mga tanong. Pag wala kang utak, katulad ni Claire Castro, lagi kang mag-snap. Lagi kang magsasabi ng kung ano-ano. Minsan lumalagpas ka na sa boundaries, lumalagpas ka na doon sa totoong trabaho mo. Boss Dada, madilim ang Pilipinas ngayon. Magsabog ka ng liwanag. Gamit ang mga tulong sa amin o tulong namin. Be blessed. Salamat, Sweet Bliss 3091. Mabuhay ka dyan sa Japan. Oo, sana ay dumami pa lahi mo. Magaganda ang mga taga-Japan eh. Oo, yung mga taga-Japan magaganda na sila. Mararami pa silang pera. Kaya nga, oo, kapag yung mga kapitbahay namin mga taga-Japan, mayayaman talaga yan eh. Oy, nabudol X9L. Ayan, pagka ganyan, nabudol X9, basahin na natin yan. Idol pa shoutout. Pagbalik mo Vallejo, Kali ha. Kung kailan meet and greet. John B. Oy, John B, mabuhay ka dyan sa Vallejo. Oo, pumunta ako dyan sa Vallejo. Oo, nag-ano ko dyan kasi may malaking simbahan ng Kingdom of Jesus Christ dyan. Oo, nagpunta ako dyan, nag-simba ako dyan. Minute ko yung mga members ng KOJC dyan sa Vallejo. Pero nagpunta rin ako doon sa Van Nuys dyan sa LA. O yung kanilang simbahan naman dyan. Malaki ang church ng KOJC sa Amerika. Shout out sa mga taga Vallejo, Van Nuys dyan sa San Francisco. Nagpunta rin pala ako sa Las Vegas, yung kanilang church sa Las Vegas. Ganda rin ng kanilang doon, ng kanilang mga properties doon. Grabe. Oh, 'di ba? Oh, so ayun, ngayon dahil bobo nga yan si Claire Castro, lagi siyang pagka ikaw lagi siyang mali yung mga sagot niya. Pag ikaw nakita mo sino ba yung mga spokesperson? Si Abella, kilala niyo si Abella. 'Di ba si Abella, yan, kalmado yan. Yung spokesperson ni Pangulong Duterte, tapos naging spokesperson si Salpanelo. Salpanelo laid back yan. Oo, lang yan, sagot lang, tatawa-tawa lang yan. Tapos ang pinakamalupit na naging spokesperson ng Pangulo si Harry Roque. Si Harry Roque masungit 'yon. Si Harry Roque barubal 'yon. Pero nung nag-spokesperson siya dahil nga he is representing the president, hindi siya sagot ng sagot sa mga walang kakwenta-kwentang tanong. Oo, ang sinasagot lang ni Harry Roque yung mga tanong na alam niya yung sagot. Kasi
bago man sumalang ang isang spokesperson, syempre meron yung topic na mga pinag-uusapan. Yung topic na yun ang pinag-uusapan galing yun sa presidente. Babasahin mo yun, yung mga achievements ng presidente, mga nagawa ng presidente, babasahin mo yun. O tapos syempre, ang tanong ng mga tao dapat konektado doon sa ibinalita mo. Ngayon, ikaw bilang spokesperson, kontrolado mo yung podium. Kung yung mga tao, chismis na yung tinatanong sa'yo, ibig sabihin, yung ipiniresinta mo, hindi sila interesado. Claire Castro, nakikinig ka ba? O halimbawa, ipiniresinta mo yung mga ginawa ni Bongbong Marcos, mga pabahay niya, mga dredging niya, yung mga flood control niya, ipiniresinta mo sa press con mo, sa press briefer ninyo dyan sa Malacanang. Tapos pagkatapos ng iyong pagpapaliwanag, ang tanong sa'yo ng mga reporter tungkol kay Inday Sara, ibig sabihin, either hindi sila naniniwala doon sa mga ipiniresinta mong ginawa ng Pangulo dahil alam nila, bobo presidente, or hindi talaga sila interesado sa mga pinagagagawa ninyo. O ngayon, ikaw bilang isang spokesperson, ito yung inilatag mo, meron kang 5 nagawa ng gobyerno na ginawa, importante malaman ng taong bayan yun. So, syempre, magtatanong ngayon, ano po masasabi ninyo dun sa sinabi ni Inday Sara? Actually, ayaw kong pag-usapan yan kasi nga, ang binasa ko dito, yung patungkol dito sa mga programa ng presidente, dapat doon tayo mag-focus. Yung mga chismis na ganyan, yung patutsyada ni ganito, patutsyada ni ganyan, kanila yan. Personal opinion nila yan, nila yan, kanilang saloobin yan, meron man tayong kalayaan sa pagpapayag, bayaan na natin yan sa kanila. Kayo na ang bahala mag-interpret kung ano man ang kanilang basta tayo, focus tayo sa trabaho, marami tayong ginagawa, ayaw natin masayang yung oras natin kakasagot sa mga batikos nila kasi hindi mo kayang i-please lahat. Hindi mo man kayang i-please lahat pero at least tinatry natin na i-please lahat na karamihan ng mga Pilipino. Ganun sumagot Claire Castro. Ano masasabi mo tungkol dito sa ganyan? Ano masasabi mo tungkol sa ganyan? Sinabi niya ganito daw kayo. O ikaw naman, ayoko mag-comment tapos magko-comment ka din. Kung di ka ba naman bobo, hindi man yun ang trabaho ng isang spokesperson eh. Ang trabaho ng isang spokesperson ay magsalita para sa administrasyon. Kung ano nagagawa ng administrasyon, i-convey mo yan sa taong bayan para alam ng taong bayan kung may ginagawa ba si Bongbong. Alam mo, Claire Castro, kaya alam ng taong bayan walang ginagawa si Bongbong kasi wala ka nasasabi. Wala kang naipagmamalaki na ginagawa ni Bongbong. May pinagmamalaki ka man, putang ina, ang layo sa katotohanan, racket na naman, racket. Kayo racket, para kayo mga ulol. Hoy, maraming salamat. Maraming salamat kay James Band 007. Tanong din ang sinasagot ni Ante sa tanong. O bobo nga. Saan ka makita? Tinanong ka ng reporter tapos tanong din isasagot mo. Joy Len Suarez diyan sa Pilipinas. Maraming salamat pambili ng 1 kilo ng bigas ni Bongbong. Di ba? Tatanungin siya. Hindi niya gusto yung tanong. Lori Bitana dyan sa Canada. Hello from Canada. Claire Castro is a disgrace of the country. Disgrace siya sa pamilya niya. Keep on yakking without knowing what she's saying. Bobo nga yun, ma'am. Bobo yun. Yun yung mga ganyan tao. Yung mga tao na may ingay. Yan yung mga walang laman. Ako yung maingay na may konting laman. Hindi naman ako pwedeng tumahimik dito. Kasi pag tumahimik ako dito, wala na tayong pag-uusapan. Hindi na kayo manunood. Di ba? Kung di ba naman bobo yan si Claire Castro? Ang inang yan tinanong tungkol sa rocket science, ang sagot lang, wala talaga silang sagot. Ang rocket science kasi common sense yan. Ibig sabihin, pag nagpapalipad ka na ng rocket, maunlad ka na, gago. Utangin na mo, maunlad ka na. Sinasabi mo, maunlad ka na. Aircon na ba mga palengke natin dito sa Pilipinas? Nag-i-snow na ba tayo rito? Tarantado kang maunlad ka na, puro nga brownout, tsaka walang tubig dito sa Pilipinas, maunlad ka na, gago ka. Kaya minumura ng tao dahil tanga Totoo yan, Diego Latigo. Kasi kung nagugustuhan nilang ginagawa ni Claire Castro, sana hindi siya minumura kasi hindi naman siya may kasalanan sa Pilipinas May kasalanan sa Pilipinas yung amo niya pero bakit pati siya minumura? Mantakin mo na ipapasa ni Bongbong Marcos yung kabobohan niya kay Claire Castro. Kaya ito si Claire Castro, pati tao galit na sa kanya. Sabi nila, puta, hindi man tayo makakabawi diyan kay Bongbong dahil puro bodyguard yan. Hindi man tayo makakabawi diyan dahil hindi naman yan lumalapag dito sa mga community natin. Pag nagpunta si Claire Castro, putang ina si Claire na lang murahin natin. Baka sakali makarating yan sa palasyo. Di ba? Tinan mo si Harry Roque. Si Harry Roque. Hanggang ngayon, si Harry Roque tinatangkilik ng mga Pilipino. Marami pa rin nakikinig kay Harry Roque. Kasi bagamat si Harry Roque hindi siya maka-Duterte noon, anti-human rights. Isa yan sa mga bumabatikos sa mga human rights violation nung panahon ni Pangulong Duterte noon sa Davao City. Pero nung kinuha siya na spokesperson ng Malacanang, naging effective siya na spokesperson ng Malacanang. Hindi siya nagpabigat lang doon, siya nagpalaki ng betlog doon. Talagang i-convey niya sa tao yung mga nagagawa ni Pangulong Duterte. So kahit hindi magsalita kasi, tinan mo si Pangulong Duterte, hindi siya nagsasalita tungkol sa achievements niya. Ang nagsasalita tungkol sa achievements niya, yung kanyang spokesperson. Ngayon, yung tao naman, nag-agree dun sa spokesperson kasi nararamdaman nila yung serbisyo. Mantakin mo si Claire Castro, magsasalita siya, marami nagagawa si Bongbong sa bayang Pilipinas. Puta, pag nagtanong ka sa kanya kung ano yun, wala. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis,
lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang